So first is pwede tayong maglagay dito ng banner. So upload tayo ng banner, no? Yan. So let's say ito yung banner natin. Para at least may banner yung natin, yung web form natin. So next naman is the title. So ito yung parang headline. So welcome. Lagay natin dito. Pwede dito na lang sa banner. Lagay natin welcome to uh, lagay natin to speak with our experts. Speak with our experts. Tapos yung title natin dito is fill up the information below. Ayan. Next is, ano yung mga information na kukunin natin kapag mag-book sila ng appointment for a consultation? So, first is text. Kukunin natin yung name, of course. So, this is the full name. Tapos, save. Then, ito, may nakikita kayong asterisk. Kapag pipindutin mo yan, magiging optional yung field na to. Kaya, kung gusto nyo kunin talaga yung full name, i-click nyo yung asterisk para magiging, magiging what you call this, required. Tapos itong enter field, wag na wag niyong kalimutan na i-connect ito sa CRM. Kasi ito yung responsible to collect the data na mag-fill up dito. Okay? So click mo to enter field, tapos select mo yung CRM. Then dito, select mo yung a contact. Tapos sa contact is pipiliin mo naman yung name. Yan, connected na. So next, kukunin natin yung phone number. Yan, drag lang, click and drag. So phone number, connect natin CRM, contact, then phone. So next is the email. Yan. CRM, contact, tapos email. Okay, so next is, lagyan natin title, flight details. Flight details. Save. Tapos, ano ba yung information na kukunin pa natin? So, since this is a booking, lagyan natin dito text. Ang ilalagay niyo lang dito is kung ano yung nilagay niyo din na table dito sa dito sa CRM ninyo. For example, ang departure, gusto niyo kunin yung departure. So, pwede niyo kunin dito. So, this will be the origin na lang. Origin. So, enter field, CRM, contact, tapos hanapin mo yung origin. Yung origin. Okay? Pero kung gusto mong kunin lang yung destination niya, kasi consultation naman to, so pwede naman na edit natin to. So natin kung yung destination na. Destination, save, yung origin natin, palitan natin ng destination. Tapos since consultation pa ito, kukunin natin yung number of packs na involved for the tour. Yan, flight or tour. Tour details. Yan. So this will be the packs. Yan. Tapos say CRM, contact, tapos packs. Yan. Pwede pa tayong magdagdag. And ito yung what if meron kang field sa CRM mo na yung tipong pipili si client. Katulad nito, pipili siya ng flight type. Yung ang gamit mo is select one option na field. Kaya dito sa form mo is select. Piliin mo tong select. Yan. Tapos kung ano yung pangalan mo dito, flight type, yun yung ipapangalan mo doon. Kunin lang natin, kopyahin natin, no? Tapos dito, paste, flight type. Tapos enter field, i-connect natin siya sa itong mga pangalan na to or itong mga characters na to, makikita niyo sa dito sa field name. Yan, ito flight types. Hanapin niyo lang dito yung flight underscore type. Yan. So connected na siya. Tapos enter add options. Yan. Sa enter add options naman is ilalagay natin yung option na meron dito sa ating CRM. So ano yung option dito? The one way. Yan, one way. Click natin, enter to add option, paste, enter. So lalabas na siya dito. And the second one is the round trip.
Yan. Copy. Punta tayo sa settings. I-paste natin dito. Paste, tapos enter. And yan, required natin. Flight type, one way, destination. Tapos, let's say departure. So, date. Kaya natin date. This will be the departure date. Departure. Okay, tapos i-connect natin sa CRM, contact, tapos departure. And if ever satisfied na tayo sa ating booking form, and this is all the informations that we need para sa mga gustong mag-book ng consultation with our page. Yan. So save lang natin. And don't forget to include the Facebook event. Yan. So lead lang to. Kasi hindi pa naman yan potential, not potential, hindi pa naman yan na natatawagan. So lead pa lang siya. Meron pa pala tayo dito sa baba. Ito, thank you message. So bali, ito yung after niyang ma-receive yung information tulad nito, meron pa siya matatanggap na thank you message. So this will be thank you for booking a consultation with our expert. We will now check your information and kindly wait for a moment because our expert consultant na lang, our consultant will assist you immediately. Ayan. Tapos ito naman is ito yung matatanggap nila after clicking the submit button. So kindly check your messenger for more information. Yan. Save web form. Okay? So meron na tayong web form na custom consultation. So yun namang question kanina na pwede bang mag-set up na yung tipong mga selected time lang ang pwede, at the same time pwedeng i-block na pag nakabook na yung appointment na yan is hindi na siya pwedeng i-select ng other leads. So pwede po natin gawin yan. But you need to connect your Google account sa loob ng ating Bootcake. Okay? So to do that, yung tipong may restrictions is ito yung make an appointment ang i-edit niya. Hindi tayo makakagawa or maka-set up ng ganon sa custom web form. So make an appointment dito. Yan, so range time by hour. Yan, pwede natin i-set up yan. Tapos ito maximum number of appointments per day, pwede niyo i-set up. Maximum of number of appointment for one time slot. Ito pag isa. So, ibig sabihin pag may nag-book na ng 1 PM, wala nang makakapag-book nun sa 1 PM. Kasi isa lang yung Pag nilagay natin dalawa, so ibig sabihin, dalawang leads ang pwedeng mag-book ng 1 PM. So yan. Maximum number of appointments per day per customer. So let's say per customer, dapat isang isang beses lang siya pwedeng mag-book isang araw. So overlapping time period, ito yung parang break time mo. So every 30 minutes. So for example, may nag-book ng 1 to 2 PM. So next vacant schedule niyan is magiging 2:30 to next time. Kasi meron tayong overlapping na 30 minutes. Notice it in advance, this will be the automated update sa mga client natin na nag-book ng appointment using this form. So pwede natin ilagay dito 60 minutes. So 1 hour before the appointment, makakatanggap sila ng message na, hi, 1 hour na lang. So pwede mong pwede mong i-set up dito yung notice. Yan, appointment reminder message. So this is the default. Please confirm appointment. So appointment content, which is yung service nila, pipili sila dito kung ano yung service na kinuha nila. So please confirm. If there's no answer, we will have a staff to call your phone number and reconfirm. That's the default. Pwede niyong baguhin yan. Let's say, hi Billy Joe, or
Hi, meron naman tayong ano dito. Hi, Billy Joe Aves. Remind pala kita sa appointment mo mamaya. ah ah, mamaya para sa consultation natin. Ikaw bahala kung ano yung i-ano mo diyan. Then cancellation. So, pwede kasi tayong mag-cancel. Ito naman yung magre-reflect. Thank you message. So, yan ha. Sa appoint or make an appointment siya na web form. Mo siya mako-customize. Okay? But this time we customized a web form. Kaya nasundan ba kung paano gumawa ng web form bago tayo mag-proceed sa paano naman ito i-apply sa ating automation. Can we add service can we add service option for customer and then make a down payment for example? Okay, for the payment options, doon na yan mangyayari sa loob ng ninyo, sa loob ng message niyo. Okay, dito sa dito sa ating what you call this? Ating booking form, pwede ka naman maglagay dito ng file eh. Itong upload, so, i-require mo. Example, lagay natin dito proof of payment. Yan. So this will be the proof of payment. Yan. So bago nila masubmit yung information, kailangan nag-upload na muna sila ng proof of payment. Okay? So yun yung natin, yun yung setup natin dyan. So, tapos yung tinatanong mo, pwede ba tayong magdagdag ng service options? Yes, as long as na-encode mo siya dito sa loob ng iyong CRM. So as of now, ang CRM natin is, yung option is flight type. Kaya ang gagawin mo dito, pwede kang select. Yan. For example, mag-select tayo na, lagyan natin. Ito ay services. 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 Yan. Save. So, ano ba yung service na meron tayo? Let's say reband. Enter. So, ano pa? Haircut. Hair color. Hair color. Nail extension. Yan. So, yan yung pagpipilian ng mga clients sa form natin. And make sure na i-connect mo siya sa CRM na kung saan nandun yung mga options na to, yung services na to, the nail extension, the hair color, para ma-save siya. Okay? So, I hope that answers your questions or clear sa'yo. Okay, pwede po ba palitan yung name na bootcake.io sa domain mo? Hindi po siya pwedeng mapalitan kasi kasama po siya sa system. But if you want na more branded yung fill up yung booking form mo, you need to buy a domain and you need to create a custom booking form inside Webcake na. So doon ka na sa Webcake, which is pwede mo rin namang i-connect yon papuntang Pancake. So once they encoded inside your booking form, customized booking form na www.yourdomain.com/booking, re-redirect pa rin sila sa CRM. So pwede po yon. So ito kasing pinag-usapan natin ngayon is yung tipong wala kang gagastusin ng mga domains or wala kang gagawin na website. Okay? So I hope naging clear yan sa inyo, Bert and Bella. Bert and Bella. Yan. Tapos Belly. Puro tayo B dito. Okay. So, ano ko lang to, no? Delete ko lang to. Ito pala. Kaya pala nag-error kanina. Kasi merong hindi na-connect in fund. Of payment, optional. Submit. Okay, save. So, yun yung pag-create ng web form. Walang limit of web form na pwede nyo i-create dyan. So, this time is i-connect naman natin siya. So, for example, meron tayong flow ng welcome message. So, welcome message. Yan. Sa welcome message natin, gagawa tayo ng intro or yung opening spills natin. So, meron tayong book an appointment dito. So, i-delete ko lang, no? Yan. Delete ko tong book an appointment para magdagdag tayo. Okay. Add tayo ng button na let's say book
i-consultation. Consultation. Yan. Tapos, itong button na to, ang pipiliin mo is open web form on Messenger. Kasi kailangan mong piliin yung web form na ginawa mo. So, the consultation and save, then publish. So, ito yung sa welcome message. Pag-attach nito sa welcome message. Ayan. So, tapos activate mo. So, that's the first. Sa welcome message siya naka-attach. So, isi-send ko pala sa inyo yung yung link ng page natin para pwede nyo i-explore, no? So, I hope nandito siya. Aha. So, Facebook, facebook.com, travel and tours. Yari. Ayan. So, pwede kayong mag-try na mag-explore sa page na yan to check yung automation na naka-set up. So, next naman is gagawa tayo ng flow na booking flow or booking message. So create tayo. So this will be the booking booking message. So for example, is lagay natin dito na naman magagamit natin siya for manual. So contents, tapos to book an appointment with our experts or consultant. Kindly click the button below. Ayan. So add button tayo tapos book a call, book an appointment. Tapos dito is piliin natin open web form on Messenger. Piliin natin yung ginawa nating web form. Ayan. Tapos save. Then save. And that's it. Meron na tayong booking flow para sa mga clients na mag-book ng appointment sa atin. So for example, ang gawin natin is ganito. Tap share screen muna ako. So, share screen ko ulit yung yung cellphone ko. Share screen. So, let's say, sasabihin ko dito, pa-book ko ng appointment. Yan. So, nag-manual send lang ako. Let's say, gusto ko lang mag-manual send. Walang buttons. Pa-book po ng appointment. So, nag-send tayo ng message. Stop share screen naman tayo. Dito. Share screen ko ulit dito sa PC natin. So tayo naman ng mga business buyer, mga business owners. So pag kita natin ng client, ay pabook po ng appointment. So pwede nating i-send yung flow natin. So click mo lang itong arrow icon. Click mo yan, tapos piliin mo yung booking message. Then send now. Yan. So to book an appointment with our experts or consultant, kindly click the button below. Okay? So ganyan. Then, yung sa end naman ng customer natin, dito tayo mag-share screen ulit. Yan. Ito yung matatanggap. So, to book an appointment with our experts or consultant, kindly click the button below. So, ako, sa customer, I am willing to book an appointment. Click ko lang yung book an appointment. So, click and ma-redirect tayo sa sa booking form. So, speak with our experts. So, ito yung banner na nilagay natin. So, full name, this will be Belicho Aves, the phone number. So, let's say this will be 0992-478-5208. Tapos, the email is Avis Jubilee. Flight type natin. So, flight, this will be a one-way departure. So, let's say sa one destination. So, let's say Boracay. Tapos packs, let's say 15 kami na pupunta doon. So next is submit. Yan. So success, kindly check your messenger for more information. So ako sa customer, babalik ako sa messenger ko. So ito yung information na natanggap natin. So may information na fill up doon sa form. Tapos thank you for booking
a consultation with our expert. We will check your information and kindly wait for a moment because our consultant will assist you immediately. Okay? So, ganyan agad yung natanggap natin. 'Di ba ang galing? Tapos tayo naman sa sa end natin as the owner, matik, yung information ng client is nandito na. Ayan. Ito na siya. Okay? So, the name, the contact number, the email, tapos departure. Tapos meron lang tayong origin dito kasi nakapag-encode na tayo before eh. So, ngayon is destination natin sa Boracay. Ayan. Ano pala to? I-refresh ko pala. So, ito. September 1, Boracay one way. Yan. Tapos, PAX. Diba? Automatic na siya na na-encode sa ating pancake and also sa ating CRM. Ayan. Andito na siya lahat. Okay. So, yun yung whole process kung paano tayo mag-set up ng ating CRM at paano tayo gumawa ng custom web form sa loob ng Bootcake without buying your own domain or without creating a website.